Ikaw ba yung taong laging nakakaramdam ng matinding pressure na mag-produce ng mabilis na resulta? Yung tipong pag-scroll mo sa social media o 'di ba pagpasok mo sa opisina, parang feeling mo kailangan mong umangat agad sa karera. Oo, yung parang kailangan mong maging successful agad dahil kung hindi, napag-iiwanan ka na talaga. Mismo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang totoong basehan ng pangmatagalang epekto, yung klase ng tagumpay na hindi guguho pagdating ng unang matinding krisis, ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim? Napakagandang punto niyan at iyan talaga ang hihimayin natin ngayon sa malaliman usapan nating ito. Tama. Kasi ngayon, magdi-deep dive tayo sa mga notes mula sa isang napakagandang source, yung librong Unstoppable Mission ni Chris R. Belasis. Ang material na ito, kumbaga isa siyang roadmap. Oo, roadmap siya kung paano ka lilipat mula sa simpleng pakiramdam na tinatawag ka, papunta sa pagiging isang leader na nakakabuo ng misyon na kayang baguhin ang paligid mo. Tapos, bago natin pag-usapan yung mga diskarte, isipin mo muna yung cover ng libro. Isang giant redwood tree. Bago mo pa man makita yung daan-daang talampakang taas nito, kailangan mo munang tingnan yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Yung mga nagkakabuhol-buhol at malalalim na ugat, kasi ang totoong pamumuno hindi siya tungkol sa titulo o posisyon. Nakaugat yan sa pagkatao at sa kapasidad mong magparami ng leader. Ayun, teka, himayin natin yung idea na yan. Kasi parang counterintuitive siya sa ginagawa natin ngayon, di ba? Paanong counterintuitive? Kasi pinupuna ng libro yung modern metrics natin ng success. Sa panahon ngayon, lalo na sa instant culture natin, pumapalakpak tayo sa mabilis. Kung vlogger ka, views and likes. Oo, tapos kung nasa corporate ka naman, mabilis na pagtaas ng numero sa spreadsheets o kung gaano kakabilis na promote. Di ba? Pero sabi rito, iba raw ang sukatan ng Diyos. Mas pinapahalagahan niya yung tinatawag na hidden years, yung panahon na nakakubli ka at wala sa spotlight. Tama yung hidden years. At yan yung nahihirapan ng marami sa atin ngayon. Kasi ang tanong ko rito, in today's world, lalo na sa corporate setup, kung magtatago ka ng 10 years para lang ma-develop yung character mo, kakainin ka ng buhay ng mga competitors mo. Parang career suicide yun, di ba? Magandang tanong yan. Pero kailangan nating intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari doon sa hidden years na yan. Hindi naman kasi ito tungkol sa pagiging tamad. So ano siya? Parang training phase. Parang ganon, pero mas malalim. Ang hidden years ay yung mekanismo para tanggalin yung tinatawag nating savior complex at yung ego natin. Yung feeling na ikaw ang magliligtas sa lahat. Mismo, kasi kung bibigyan kita ng malaking responsibilidad at biglang sumikat ka agad, ang tendency, iisipin mo, magaling ako kaya ako nakuha ito. Oo nga naman. Lalaki talaga ang ulo mo. Kaya ang ginagawa ng hidden years, tinuturuan ka nitong maging matatag kahit walang pumapalakpak sa'yo. Tingnan mo yung mga halimbawa sa material. Oo, nabasa ko yung kay Jose. Nagtagal muna siya sa kulungan bilang alipin bago siya inilagay para mamuno sa buong Ehipto. Tapos si Moises, ang ganda rin ng halimbawa niya. Noong una, sinubukan niyang iligtas sa mga Israelita gamit ang sarili niyang hakas. Yung sa Ehipto, naging mamatay tao pa nga siya eh. Oo, pumalpak siya doon. Kaya kailangan siyang ma-excel sa disyerto ng 40 taon. Para saan yung 40 taon na yun? Para mawala yung kayabangan niya. Na naging pastol ng tupa. Tapos hindi nga siya yung unang naisip ng tatay niya noong may naghanap ng pwedeng maging hari. At yung pinakamatindi rito si Jesus mismo, isipin mo, 30 taon ng buhay niya ginugol niya sa pagiging karpentero. Malayo sa mata ng publiko para lang sa 3 taong public ministry. Eksakto. Yan ang tinatawag sa libro na formation before deployment o yung paghuhubog bago isugo. Bakit ba kailangan talaga yan? Dahil ang pamumuno, lalo na kung may layunin kang baguhin ng kultura, mangangailangan ng matinding emosyonal at espiritual na tibay. Paano mo haharapin yung batikos kung malipis ang pundasyon mo? Oo nga. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, baka na-bypass ka sa promotion. O parang feeling mo na pag-iiwanan ka na ng mga batchmates mo dahil ang bibilis nilang umangat. Baka yung delay na yon ang eksaktong pumipigil sa'yo na mag-crash and burn. Kasi ang bilis nating magbigay ng plataforma sa mga taong magaling lang magsalita eh.
Totoo yan. Bibigyan natin agad ng mataas na posisyon. Tapos kapag nagkamali o nagkaskandalo, magugulat tayo. Kasi binibigyan natin ng plataforma ang mga tao bago pa man handa ang pagkatao nila. Kapag mas malaki yung plataforma kesa sa karakter, babagsak at babagsak yan. So, assuming na willing kang maghintay at dumaan sa proseso ng hidden years, paano mo malalaman kung ikaw ba talaga ay tinatawag para mamuno o baka naman nadadala ka lang ng sarili mong ambisyon? Magandang distinction yan. Di ba? Kasi may napakalakas na linya mula sa binasa natin. Sabi doon, may pagkakaiba ang gustong makita sa pagiging isinugo. There is a difference between being seen and being sent. At iyan ang pinakaugat ng maraming toxic na organisasyon. Paanong toxic? Yung pamumuno ganing sa ambisyon, inisyatibo yan ng tao, gusto mong makita dahil kailangan mo ng validation, di ba? Oo, papansin kumbaga. Pero yung tunay na pagtawag, inisyatibo ng Diyos o ng isang malinaw na layuning mas malaki sa'yo. At para malaman ang pagkakaiba, titingnan natin yung sisidlan. Yung pagkatao. Gusto kong pag-usapan yung sisidlan na yan. Gagamitin ko yung analogy ng isang baso rito na pumasok sa isip ko. Sige, paano yan? Isipin mo na mayroong kang isang maliit na shot glass. Yung shot glass, iyan yung sumisimbolo sa karakter, integridad, at emosyonal na kapasidad mo. Okay, maliit lang siya. Tapos, isipin mo na may isang galong tubig. Yung tubig naman ay yung impluensya, kapangyarihan, at stress ng pamumuno. Kung ibubuhos mo ng puwersahan ng isang galong impluensya sa isang maliit na shot glass na karakter, anong mangyayari? Mababasag yung baso. Sigurado yan. Mababasag talaga o kaya aapaw lang at gagawa ng malaking kalat? At iyan mismo ang nakikita natin sa totoong buhay kapag ang leader ay nag-overflow na sa stress at kapangyarihan, anong ginagawa nila? Hihingi sila ng tulong sa PR teams para linisin yung kalat. Maninisisi pa ng mga tauhan yan. Oo, gumagawa sila ng kultura kung saan bawal magkamali ang nasa ibaba para lang maprotektahan yung imahe ng nasa taas. Nagiging toxic kasi masyadong maliit yung baso niya para sa responsibilidad niya. Instead of actually fixing and expanding the glass, they just mop up the spilled water. Ang bigat nun. Kaya pala kung mapapansin mo sa Biblia, lalo na sa unang Timoteo, Kabanata 3, kapag inilista ang mga qualifications para sa pamumuno, halos lahat nakatuon sa pagkatao. Ano-ano ba yung nakasulat doon? Kailangan may integridad, may pagpipigil sa sarili, marunong mag-asikaso ng pamilya, may mabuting reputasyon. Walang nakasulat doon na dapat pinakamagaling magsalita. O kaya dapat pinakamataas ang sales, di ba? Oo, wala nun. Dahil ang karakter ay hindi lang basta moral compass, ang karakter ang mismong structural support ng pamumuno mo. Ibig sabihin, kapag nakakabasa tayo sa balita na may bumagsak na malaking kumpanya o may nag-collapse na malaking ministeryo, the root cause isn't usually that they ran out of money. Tama. Madalas, nagkolapsyon dahil underdeveloped o hindi pa hinog ang kaluluwa ng leader. Kapag mas mabilis lumaki ang impluensya mo kaysa sa integridad mo, delikado ka. Tatagas yung lason. Mismo, lalasonin mo yung mismong misyon at yung mga taong sinusubukang tulungan nito. Wait, teka. If character is the main container and God develops it in secret, parang ang lumalabas human planning is secondary or even useless. Dito ako medyo nalilito. Bakit naman? Kasi gustong i-challenge ito para sa nakikinig sa atin ngayon. Maraming naniniwala na kapag spirit-led ka, dapat go with the flow ka lang. Walang data, walang strategy, pure faith lang. Ay yung tipong bahala na. Oo, kapag ba nag-setup ka ng Excel sheets, nag-aral lang data, at nagplano ng 5 taong estratehiya, ibig bang sabihin nun nawalan ka na ng tiwala sa Diyos? Isang malaking misconception yan na direktang sinasagot sa libro. Kailan ba naging magkalaban ang pagiging espiritual at estratehiko? So, hindi sila magkaaway. Hindi. Tingnan natin ang unang iglesia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 13. Bago nila isugot sina Pablo at Bernabe, nag-ayuno at nanalangin muna sila. Isang napakalalim na espiritual na gawain iyon. Oo, tama.
Pero pagkatapos, hindi nila sinabing, sige, lumakad na kayo kung saan nyo gusto. Ipinatong nila ang mga kamay nila bilang opisyal na pag-aatas o commissioning. May malinaw na estruktura ng pag-oorganisa. May sistema sila. Nakikita ko rin yan sa isa pang halimbawa, doon sa material, yung sa Gawa Kabanata 6. Naging problema yung distribusyon ng pagkain para sa mga balo, di ba? Oo, yung sa mga widows. Kung go with the flow lang sila, siguro nagdasal na lang sila at inaasahan na may mahuhulog na tinapay mula sa langit. Pero hindi may ginawa silang mechanism. Lumipat sila mula sa simpleng awa patungo sa maayos na sistema. Naisip nila, hindi sapat na naaawa tayo. Kailangan natin ng logistical plan. Kaya pumili sila ng 7 lalaki para pangasiwaan yun. Mismo! Ang estratehiya ay hindi away ng pag-asa. Sa Diyos, ito ay pagpapakita ng mabuting stewardship. Ipinapakita mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagpaplano. So structure is actually a manifestation of stewardship. Ang galing nun. Pero speaking of planning, may binanggit din dito tungkol sa cross-cultural intelligence. Oo, yung pag-unawa sa ibang kultura. Kasi kailangan mo ng stratehiya kapag pumasok ka sa kultura ng iba. Ang binanggit dito ay indigenous empowerment. Give me a concrete example of this. Paano nagfe-fail ang isang leader kapag pinilit niya yung sarili ng kultura? Napakagandang punto niyan. Isipin mo na may isang leader na galing sa Western country, pumunta sa isang probinsya sa Asia para magtayo ng community. Okay, tapos anong nangyari? Ang problema, dinalan niya yung Western forms niya, pinilit niya na yung mga kanta dapat in English at kasabay ng piano. Tapos yung mga meeting dapat nakaschedule ng saktong 9:00 ng umaga. Ay, ang hirap nun para sa mga locals. 'Di ba? Inilagay niya yung sarili niya bilang CEO ng buong operasyon. Sa tingin niya, nagtatagumpay siya kasi may structure. Pero ang hindi niya nakikita, yung community pala na pinuntahan niya ay masanay sa oral tradition o kaya mas nakabatay sa relasyon kesa sa strict timetables. Kaya anong mangyayari pag alis niya? Habang nandoon siya at nagpapasok ng pera, tatakbo yon. Pero oras na umalis siya, guguho ang lahat. Kasi hindi niya na-empower yung mga lokal. Mismo. Hindi niya pinayagan na yung pamumuno ay umusbong mula sa sarili nilang kultura. Ang tunay na indigenous empowerment ay yung pagtuturo sa mga lokal na sila mismo ang mamuno sa paraang natural sa kanila. Okay, so unti-unti nang nabubuo yung picture para sa akin. At sana, para rin sa'yo na nakikinig, meron ka ng hidden years para palakihin yung baso ng karakter mo? Tapos, meron ka ng tamang estratehiya at cross-cultural intelligence. Ngayon, paano mo na malalaman kung talagang nag-succeed yung ginawa mo? Kasi hindi sapat na may malakas ka lang na puno Kailangan mong mamunga. Tama, kailangang mamunga. Pero mas spesifiko doon, kailangang magbunga ka ng prutas na kayang magparami. Ito yung pagkakaiba ng expansion at multiplication. Expand versus multiply. I-connect natin yan sa mundo ng negosyo para mas madaling ma-visualize ng audience natin. Sige, paano yung analogy mo rito? Yung expansion, parang pagpapatayo mo ng isang napakalaking flagship store. Oo, malaki, sikat, air-conditioned. Pero lahat ng tao kailangang bumiyahe papunta sa iisang lokasyon na iyon. Nakasentro lahat sa original na founder. Tapos kapag nawala yung founder, malaki ang epekto sa tindahan? Oo. Pero ang multiplication, parang pagbubuo mo ng isang franchise system. Hindi ka nagfo-focus sa pagpapalaki ng isang tindahan. Nagfo-focus ka sa pagtuturo ng sistema sa mga lokal na tao. Para sila mismo ang makapagpatayo ng sarili nilang branch kahit saan. Eksakto. Hindi na nila kailangang dumepende sa'yo. Eksaktong-eksakto yung franchise analogy na iyan. Sa expansion, nagdadagdag ka lang ng mga tao sa iisang sentro. Sa multiplication, gumagawa ka ng maraming bagong sentro na kayang tumayo sa sarili nila. At sa Biblia, may ganitong modelo, di ba? Oo, nasa 2 Timoteo, Kabanata 2. Dito natin makikita yung mekanismo ng 4 na henerasyon ng pagpaparami. Paanong 4 na henerasyon? Walk me through that. Nagsimula kay Pablo, siya ang unang henerasyon. Itinuro niya ang mga mensahe kay Timoteo. Iyon ang pangalawang henerasyon. Tapos si Timoteo. Inutusan ni Pablo si Timoteo na ipasa ito sa mga tapat na tao o faithful men, pangatlong henerasyon na iyon, at ang mandato sa kanila ay ituro din ito sa iba pa, ika-4 na henerasyon. Pablo,
Timoteo, mga tapat na tao, at ang iba pa. Wow! Kung ang organisasyon mo ay hindi nakakabuo ng ganitong reproducible fruit, hindi ka paganap na nagtatagumpay. Ang totoong sukatan ng misyon ay kung kaya nitong magpatuloy kahit wala na yung nag-umpisa. Kung ganito pala kaganda yung concept ng multiplication, bakit napakahirap para sa maraming leader na bitawan ng kontrol? Ayaw nilang turuan ng husto yung mga nasa ilalim nila. Natatakot ba silang masapawan? Babalik tayo rito sa motibasyon at ego. Inilatag ng libro ang 4 na sukatan ng tagumpay. Una ay faithfulness o katapatan, yung pagsunod mo kahit walang nakakakita. Ano yung pangalawa? Confirmation, yung kumpirmasyon ng Diyos na tama ang proseso mo. Pangatlo ay multiplication o pagpaparami. At pang-apat ay ang formation of communities o pagbuo ng mga bagong grupo na kayang pamunuan ang sarili nila. At para makamit mo yung huling dalawa, kailangan mo ng matinding pagpakakumbaba, di ba? O pagpapakumbaba para tanggapin na balang araw baka mas gumaling pa sa iyo yung tinuruan mo. Kung nakakabit ang ego mo sa titulo mo, hindi ka magte-train ng papalit sa'yo. Dahil banta iyon sa security mo. Tama, pero kung ang puso mo ay nakatuon talaga sa layunin ng misyon, ikakatuwa mo pa kapag nakita mong may mas magaling na umusbong mula sa mga tinuruan mo. Handa kang mamuhunan sa iba. Alam na baka balang araw ikaw na lang yung pumapalakpak sa kanila. Kaya pala dinawag na unstoppable o hindi mapipigilan. Kasi kung iisa lang ang sentro, madaling wasakin eh. Targetin mo lang yung leader, tapos na ang laban. Pero kung nag-multiply ka na, kahit anong mangyari doon sa unang nagtanim, nakatanim na ang DNA ng misyon sa daan-daang iba pang tao. Para sa iyo na nakikinig at sumama sa atin sa deep dive na ito, isynthesize natin ang lahat ng napag-usapan. Ang pinaka-core na mensahe nito, kailangan nating baguhin ang mindset natin. Mula sa pagiging masyadong nakatutok sa simpleng paggawa o doing, dapat lumipat tayo papunta sa pagpapahalaga sa paghuhubog ng sarili o becoming. Dahil in the end, hindi mo pwedeng ibigay sa iba yung wala ka. Hindi ka pwedeng magturo ng integrity kung butas ang karakter mo. Totoo yan. Ang tunay na pamumuno na hindi mapipigilan ay nagsisimula sa ilalim, sa pagtanggap mo sa hidden years, sa paghubog ng matibay na pagkatao, at sa kakayahang ipasa ang baton sa susunod na henerasyon. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na pwede mong dalhin at pagnilayan ngayon sa trabaho mo man o sa sarili mong pamilya. Isipin mo ito. Kung bukas na bukas ay bigla kang tinanggal o kinailangan mong umalis sa pinakamalaking proyekto mo ngayon, guguho ba ang lahat dahil lahat sila ay nakadepende sa'yo? Isang napakabigat na tanong. O sa nakaraang mga taon, nakabuo ka ba ng reproducible fruit? Mga tao na may sariling malalalim na ugat na kayang magpatuloy at umunlad kahit wala ka na doon? Susukatin talaga niyan kung ano ang totoong motibasyon natin sa pag-akay sa ibang tao. Sana ay may nahukay kang bagong perspective mula sa usapan nating ito. Magagamit mo ito hindi lang para maging epektibo, kundi para maging matibay mula sa loob. Maraming salamat sa pagsama at sa pagbibigay ng oras mo. Patuloy na mag-aral, patuloy na magtanim ng matitibay na ugat at hanggang sa susunod nating malalimang pagsuri.